Magandang araw muli mga kapatid sa lansangan. Narito na naman tayong muli upang pag-usapan ang mga iba't ibang isyung panlansangan. Tiyak kakamot na naman ng ulo si Juan de la Cruz sa ating topic ngayon. Ito yaong tungkol sa bagong administrative order ng LTO sa mga paglilipat ng ownership ng mga sasakyang nabili. Kamakailan lamang maingay na pinag-uusapan ang tungkol sa no plate no travel policy ng LTO na umani ng batikos mula sa mga mamamayan. At ito na naman ngayon ang nakaambang pagkakagastusan ng ating mga motorista. Ang bagong administrative order na lumabas noong August 30, 2024 ay ang Administrative Order Number AO-VDM-2024-046. Guidelines in the immediate transfer of ownership of motor vehicles with existing registration. Ayon sa AO, kinakailangang sa loob ng 5 araw pagkatapos ang pagbili o pag-donate ng sasakyan ay maipaalam sa LTO ang nasabing paglilipat ng pagmamay-ari ng sasakyan. At sa loob ng 20 araw ay kailangang maisaayos ang paglilipat ng bagong rehistro mula sa orihinal na may-ari. Ang batas na ito ay noon pa nakalagay na sa Republic Act 4136. Kaya lang ngayon, ang hindi pagtupad nito ay magkakaroon na ng multang 40,000 pesos. Oo, 40,000 pesos, tama kayo nang narinig. 20,000 sa hindi pag-report sa LTO tungkol sa naganap na bilihan at 20,000 pesos naman sa hindi pagproseso ng mga dokumento ng paglilipat ng bagong rehistro tungo sa bagong may-ari ng sasakyan. Mukhang kailangan talaga ng LTO ng pera ngayon dahil kung ano-ano na ang naiisip na paraan para mapuwersa ang mga motorista na ayusin ang mga rehistro ng kanilang sasakyan. Madalas kasi pag may bilihan na nangyayari sa mga sasakyan, ay hinahayaan na lang sa orihinal na may-ari ang pangalan ng rehistro at hindi na pinapalitan sa bagong may-ari. Ang iba pa nga ay may open deed of sale para kung sakaling ibenta uli ito sa iba ay hindi na mahirap ang pagsasaayos ng mga papeles. Kung ipapalipat mo naman sa iyong pangalan ang dating rehistro ng sasakyan mula sa orihinal na may-ari nito, ay gagastos ka pa ng 560 hanggang 680 pesos more or less na siyang bayad sa new registration ng LTO. Iba pa dito ang mga bayad sa notaryo, bank processing fee, chattel mortgage na maaaring umabot ng mahigit 1,000 piso. Ang administrative order na ito ay magkakabisa 15 araw pagkatapos maipublish sa mga pahayagan ang naturang AO. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pagpapatupad ang nasabing administrative order. Hindi rin malinaw kung paano ito ipapatupad ng mga traffic law enforcers. Marami na namang maguguluhan sa administrative order ng LTO na ito. Pag nasita ka sa kanilang mga checkpoint at ang iyong ipapakita ay isang deed of sale lamang na ikaw na ang may-ari nito, tatamaan ka nga ng bagong pulisiya na ito. Mukhang labo-labo pa ang administrative order na ito at kinakailangan pa ng matinding talakayan kung papaano ang pagpapatupad at sino ang magbabayad ng multa kung sakaling ikaw ay mahuling hindi pa nailipat sa iyo ang rehistro ng sasakyang iyong nabili mula sa orihinal na may-ari. Pero ayon naman sa Section 4.1 ng Administrative Order, ang seller ang magbabayad ng multang 20,000 pesos kung ito ay hindi ipinaalam sa LTO ang bilihang naganap sa loob ng 5 araw. Paano naman niya babayaran kung wala na sa kanya ang sasakyan? Mukhang magulo nga. Para sa kompletong detalye ng administrative order na ito, pusisiin at basahin nyo na lang ang kabuuan nito. Ang advantage naman ng paglilipat ng pangalan ng rehistro sa nakabili ng sasakyan, pag nasangkot ito sa anumang violation o ginamit man sa isang hindi magandang gawain ng iyong sasakyan, hindi na masasangkot pa ang iyong pangalan at hindi ka na maisturbo dahil hindi na sa iyo nakapangalan ang rehistro. Kaya lamang, dahil sa gusto nating makatipid,
hinahayaan na lang natin na huwag ayusin ang rehistro kahit iba na ang may-ari ng sasakyan. Karapatan mo rin naman kung ano ang iyong pipiliin. Ang karapatang ito ay mukhang puputulin na ng LTO dahil sa bagong administrative order na kanilang inilabas. Kailan kaya matatapos ang problema natin sa LTO? Ang maipapayo ko lang, kung hindi naman buy and sell ang iyong pakay sa pagbili ng mga second hand na mga sasakyan, gumawa ka na lamang ng authorization at ipanotaryo mo na may karapatan ka sa sasakyan na nasa iyong kustodya ngayon. Madalas sa mga motorsiklo ang problemang ito pag nasita sa mga checkpoint. Kung hindi kasi nakapangalan sa iyo ang motorsiklo, hinahanapan ka pa ng katunayan kung bakit ikaw ang gumagamit ng motor, na kung tutusin wala naman sa batas. Ang mahalaga, rehistrado at hindi expired. Meron din akong isang motorsiklo na hindi sa akin nakapangalan ng rehistro. Iginawa ko rin ito ng authorization na may karapatan akong gumamit at magproseso ng mga papel nito. Kaya hindi ako nagkakaproblema pagdating sa mga checkpoint. Bagamat hindi tayo obligadong gawin ang mga ganitong sistema, mas mainam ang hindi tayo maabala. Mahalaga kasi ang bawat oras sa ating buhay. Ngunit mas mainam kung sumunod na lang tayo kung ano ang ipinagagawa sa atin ng LTO. Abangan na lang natin ang update sa administrative order ng LTO tungkol dito. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo mahuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahahalagang impormasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood.